Tayo po'y araw-araw biktima ng pandarambong ng mga tiwali sa gobyerno. Nagkaroon ng 6.32 trillion pesos na figure bilang ating budget, panay blanco. Pipilitin ko pong ipaliwanag ito sa pinakasimpleng pamamaraan na kaya ko, ha? Yung budget ko kasi maraming natatakot dito. Akala nila napakahirap, napakasalimuot. Hindi po. Ginagago na po tayo, mga Pilipino. Tayo po'y patuloy na binubudol. Ang budget po for 2024 ay 6.32 trillion pesos. Paano sila nagkaroon? O how did they arrive at 6.32 trillion pesos budget and figure? Ang dami dito na nakita ni Congressman Sid Ungab na mga blanco. Base sa kanyang initial na pagsasaliksik, 11 item lamang po yung blanco. Pero marami pa. Ito pa lamang ang kanyang ibinibigay at napapakita sapagkat ang budget po natin ay around 222 pages yata, more or less. So balik po tayo sa budget. Bakit po mahalagang nakikita nyo itong in-expose ni Pangulong Duterte? Sapagkat ito na po ang budget ng Pilipinas. Blanco. Tapos ang pinirmahan ni Bongbong Marcos ay 6.32 trillion pesos. Paano siya napunta sa 6.32 trillion pesos kung napakaraming blanco? Halimbawa, mga kababayan, habang kayo po ay naghahaponan, samahan ko kayo. Pasimplihin natin itong diskusyon sa budget. Tanungin po ninyo ang inyong anak, kung meron po kayong anak na elementary, ha? Tanungin po ninyo siya. 1 plus 1, sasagutin po kayo nun. Sigurado yan, tiyak yan, 2. Dahil 1 plus 1 ay talagang 2. Pahirapin po natin para masubukan ninyo yung galing ng anak ninyo sa math. Tanong nyo po sa anak nyo, 2 plus 2, sasagutin po kayo, pihado yan, nakakatiyak din po ako, 4. Tama na naman. Gawin natin mas mahirap. Tanungin po ninyo yung anak nyo, 3 plus blank. Yan po ang tanong nyo sa anak nyo. Pagalitan ninyo pag hindi niya kayo sumagot. 3 plus blank equals ilan? Yun o ang naging resulta nitong pangbubudol ng vice cam. Tanungin po ninyo, mga kababayan, ganito po kasimple ang aking pagpapaliwanag dito sa mga blankong ito. 3 plus blank, ito po ang ginawa ng Bongbong Marcos administration. Ito po ang ginawa ng mga mambabatas. 3 plus blank is equal to 6.32 trillion pesos. Ganun po kagagaling at henyo sa mathematics ang ating mga mambabatas. Yung blanco nalalagyan nila ng final amount. Pero mas magaling ang ating Pangulo dahil sa kabilat ng blankong ito, napirmahan niya, pinirmahan niya, alam niyang kulang 6.32 trillion pesos ang ating budget ngayong 2025. Balikan po natin yung impeachment. Meron pong mga kumikilos na impeach. Sara, asan kayo ngayon? Pinakitaan kayo ng ebidensya, blanco. Blank check ang ibinigay ng mambabatas kay Bongbong Marcos pagdating sa 2025 budget. Ito ang dapat niyong pagralihan. Dito kayo dapat sumisigaw ng impeach. Ito ang dapat i-impeach. Ito ang ka-impeach. Yung mga nagrally kahapon at yung magrarally sa darating na araw daw dyan sa simbahan, dyan sa EDSA. Asan kayo ngayon? Tahimik kayo. Ito tahasang pambubudol. Ito dapat ang sinisigaw ninyo. Impeach Bongbong. Sapagkat ito ay culpable violation of the Constitution. Meaning, alam niyang illegal yung kanyang pinirmahan, pero pinirmahan pa rin niya. Ito ngayon dapat ang sinisigaw ninyo. Kung ang puso ninyo talaga ay para sa mamamayang Pilipino, pinakita na ni Pangulong Duterte yung pinakamatibay na ebidensya na araw-araw binubudol tayo ng Marcos administration. Ito ang labanan ninyo. Hindi yung political persecution na tinutulak ninyo. Ulitin ko, yung mga gagawa po ng kilos protesta na i-impeach daw si Inday Sara Duterte, ito po ang labanan ninyo. Blanco po yung ating budget, bilyong-bilyong piso
ang allocation, blanco. Tanong po ninyo, yung mga magrarally, kahit tanungin ko kayo ngayon, 1 plus 1, 2, 2 plus 2, 4, 4 plus blank, ilan? Baka pareho na lang din po kayo ng member ng Vice-Cam. Mag-iimbento na lang kayo doon sa katanungang 4 plus blank, kayo na hong bahala maglagay kung magkakanong gusto ninyo. Ganyan po kasalaula ang budget process na pinagdaanan at ginawa ng ating mga tiwaling mambabatas noong nakaraang taon na nagresulta sa 6.32 trillion pesos yan constitutional budget natin ngayong 2025. Sinasabi ko nga doon sa mga magrarally di umano diyan sa EDSA Shrine sa mga darating na araw, ito ang isigaw ninyo. Ito ang kundanahin ninyo. Bilyong-bilyong piso ng pera nating mga Pilipino ninanakaw lamang. Naggagawa sila ng isang blankong Vice-Cam committee report na nagiging pundasyon ng ating taunang budget. Ito labanan ninyo, hindi yung political persecution. Hindi yung inaaway ninyo si Pangulong Duterte. Ito na nga, inilabas ni Pangulong Duterte. Ito ang labanan ninyo. Dito tayo magsama-sama. At ito ilinalabas natin dahil sabi ko nga, kaya maraming nakasubaybay sa ating mga pahina sa social media dahil nagbibigay tayo ng makabuluhan at tamang impormasyon. Sinisikap ko pong pasimplehin ang usapin nitong linabas ni Pangulong Duterte at ni Congressman Sid Ungab. Thank you, Congressman Sid Ungab. Isa kang tunay na may malasakit sa bansang Pilipinas at may pagmamahal sa Pilipino, katulad rin ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Si Sid Ungab ho kasi, i-lay down ko lang yung kanyang qualification. Expert po ito sa pananalapi. Dahil nung kanyang buhay bilang pribado noon, banker po ito bankero po si Congressman Sid Ungab. At nung kanyang stint sa Kongreso, siya po ay nag-chairman na ng Ways and Means Committee ng House of Representatives. At higit sa lahat, si Congressman Sid Ungab ng Davao ay 2 beses nang naging chairman ng Committee on Appropriation. Alam na alam niya to. At sa aking pakikipag-usap, makikipagpulong kay Congressman Sid Ungab, kasama si Pangulong Duterte nung nakaraang gabi, sabi ko nga sa kanya, Kong Sid, baka naman tradisyon na sa Vice-Cam Committee na blanco-blanco. Sabi niya, hindi. This is the first time na blankong ganito ang ginawa ng Vice-Cam. At narinig din ni Pangulong Duterte yung aking tanong. Sabi ni Pangulong Duterte, Panyero, alam mo naman, pagdating sa pananalapi, kahit 1 sentimo dapat merong mananagot. At ito nga ho, yung ating sinusulong sa hakbang ng maisog, yung transparency and accountability. Ang tanong, ang budget process po natin, ayon sa saligang batas, ang lahat ng appropriations bill ay dapat nagmumula sa House of Representatives. Sa mababang kapulungan, wala po tayong debate ron. Tapos po doon ay magka-iaakit po yan sa Senado. Magde-deliberate din ang Kongreso, ang Senado, at magkakaroon po itong Vice-Cam, hindi po ito talaga kasali sa budget process. Wala pong kapangyarihan ang Vice-Cam na baguhin yung binalangkas na ng mababang kapulungan at ng Senado. Subalit dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos, makapangyarihan ng Vice-Cam. Hindi lamang nila binabago, yung gagamitin ko yung termino ng ating mga kaibigan diyan sa Makati Business Club. Hinayjack ng Vice-Cam yung budget recommendation ng Executive Department. Tama po yun. Subalit sa paglabas ng ebidensyang ito, hindi lamang po hinayjack ng Vice-Cam. Tayo po ay araw-araw biktima ng pandarambong ng mga tiwali sa gobyerno. Blanco po yung mga halaga, bilyon-bilyon po ito pag tinotal ninyo. Higit sa 500 billion pesos ito blanco. Ang tanong, itong blankong ito, pinirmahan pa rin ni Bongbong Marcos. At meron silang dinabas na meron ng mga figure yung blanco. Kung tayo'y galit na dito sa tinatawag na third chamber, itong BICAM, yung Vice-Cam, meron ho tila lumalabas na fourth chamber. Meron pang pang-4 na layer dahil paano nagkaroon ng figure itong mga blanco.
Paano umabot ng 6.32 trillion pesos ang 2025 budget? Saan hinugot ng Executive Department? Yung 6.32 trillion, blanco nga eh. Blanco nga eh. Yung ginawa ni Bongbong Marcos is a culpable violation of the Constitution, meaning sinadya niya, alam niyang nababiolate niya at nalalabag niya ang saligang batas, pinirmahan pa rin niya. Ito yung mga dapat nating nagsasama-sama at sinasabing impeachment ang katapat nito. Bilyon-bilyong pisong halaga po ito. Sila, blanco po ito, tingnan ninyo maigi. Blanco. Tanungin niyo uli, yung mga nagnais mag-rally, eto na ho, Marcos Jr. step down, sobra na. Talagang dapat mag-step down kung may hiya pa at may pagmamahal pa sa Pilipino.